Okay, magandang tanghali. Ang pag-ibig daw ay hindi pag-ibig, hindi nyo ibinigay. So dapat marunong tayong magbigay ng pag-ibig. Dapat mapagbigay tayo para maituring natin na ang pag-ibig na yan ay tunay. So magandang tanghali sa bawat isa. At lahat tayo ay may kulay na pula. Bakit? Kasi nga, sabi nila, araw ng mga puso. Okay? So, sa iba, tinatawag itong Valentine's Day. Okay? Bago diniklara yan ng Sangpo na maging Valentine's Day, meron ng mga nagsiselebrate niya. Okay? Pero gusto nilang maging Christianize, kaya diniklara ng Pope na gawin February 14. So depende na sa mga tao kung paano nyo sineselebrate yung araw ng mga puso. Tayo bilang mga mananampalataya, dapat mag-celebrate tayo yung puso na nandyan ang Panginoon, para hindi tayo na liligaw sa celebration sa araw ng mga puso. Lahat tayo mayroong puso, lahat tayo mayroong pag-ibig, lahat tayo nagmamahal. Magiging maganda yung ating pagmamahal pag alam natin yung pag-ibig ng Diyos. Dapat alam natin, kilala natin ang Diyos kasi siya ang author ng lahat. So, may mga tao na nagsiselebrate araw ng mga puso, pero nakakalungkot na ang iba tama, ang iba masaya, ang iba naman nadidihado. Bakit? Kasi dito advantage yung mga iba. So tayo sa panahon na pag-celebrate ng mga puso, kung nagsiselebrate man tayo, dapat ang pinaka-foundation yung pag-ibig ng Diyos. Para mas masaya, para mas maganda. Alam naman natin na mayroon tatlong klaseng pag-ibig. Okay? Palagi natin ito nababanggit. Yung pag-ibig na tinatawag na agape, na nanggaling sa Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa mga tao, at yung pag-ibig natin sa Diyos, tinatawag niya na agape, o unconditional love, o kaya selfless love, o kaya divine love. So, maraming mga verses sa Biblia na makikita natin tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At yung pangalawang pag-ibig, yung tinatawag na phileo, kaya philia, friendship o affection. Pag-ibig natin sa ating kaibigan, pag-ibig natin sa ating mga magulang, pag-ibig natin sa ating mga anak. Dapat nararamdaman nyo yun bilang mga pinili ng Diyos. Hindi piling mawala yun, pag-ibig na yun. At yung pangatlo, yung tinatawag na eros, o kaya romantic love, ibig sabihin yung desire, passion. Ang Panginoon din na nagbigay niyan sa ating damdamin. Na dapat tama yung ating mga desire. Dapat yung ating passion tama. Saan natin makikita yun? Paalala sa atin, ng pag-ibig na yun, napaka-importante yun. Gusto kong i-remind ng bawat sa atin para makita natin na sa Biblia, isinulat niya ni Apostol Pablo para na bawat sa atin at mayroong pag-ibig na yun, na yun ang nagdidigdi sa mag-asawa. Gusto kong basahin, paalala sa atin, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 7, tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang tao na huwag makipagtalik. Ngunit dahil sa lumalaganap ang pakikiapi, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon na sariling asawa. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa. At gayon din naman ang babae, sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa.
Ngayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa, maliban na lamang kung pagkasunduan ninyong huwag munang magsipig sa maikling panahon upang may ukol ninyo ang inyong mga sarili sa panalangin. Ngunit pagkatapos, muli kayong magsiping upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi kayo makapagpigil. Mahal kayo. Kaya dumami yung mga tao dahil sa pag-ibig na yun na binigay ng Panginoon sa bawat individual. Romantic love, tinatawag. Karoon tayo ng mga supling, kinasal kayo, umibig kayo, alam niyo sa mga asawa. Sa mga binata, nararamdaman na yun. Okay? Hindi pwedeng wala yun. Natural yan sa atin. Nilikha ng Panginoon. Yung bilin na pag nag-asawa kayo, dapat huwag yung ipagkait yung romantic love sa iyong mga asawa. Okay? Kaya sabi ng Apostol Pablo, para hindi kayo mag-asawa kayo. Okay? Sabi niya. Yun ang paalala. Then, of course, yung video love, sabi niya, why? Love your children. Ganun din. Mga anak. Alam natin yun. Ngayon, gusto kong ang ating celebration ngayon nakasintro sa agape, yung unconditional love, yung kaya selfless love. Alam naman natin yung sinabi sa John 3:16, dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya kanyang mundong anak upang sino man ang palatay sa kanya, binigyan niya ng buhay na walang hanggan. So, yun ang sentro ng ating celebration, yung pag-ibig ng Diyos. So, although karamihan ng mga tao ngayon sa libutan, sineselebrate nila yung tinatawag na romantic love. Okay? Kaya ang iba nalulungkot. February 14 wala pa akong jowa. Okay? Okay, malungkot. Okay? Kasi darating yun sa tamang panahon. Huwag yung ipilit. Pag hindi pa dumarating yun. Kasi pag ipinilit yun, hindi pa tama, baka mamaya, ano pa ang makakahitnat? May mga iba dyan nagpipilit. Okay? Hintayin niyo yun. Dito muna tayo. Sa agape love, video love, yung love, darating na yan sa tamang panahon. Kasi pag hindi yan sa tamang panahon, pwedeng mapasama kayo sa mga kabataan. Pwedeng hindi maganda ang nangyayari. Ngayon, kung mayroon tatlong klaseng love, mayroong agape na gusto kong talakayin ngayon, what is God's love? Ano yung agape? Okay? So, unang-una, God's love is infinite. Kaya everlasting. So, makikita natin yan sa Romans 8:38 to 39, na sinabi dito sa binasa natin, gusto kong balikan natin yan, sapagkat natitiyak kong walang makakapag-iwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan o kasalukuyan hinahanap, ang kataas-taasan o kaaliman, alinman nila lang ay hindi makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa magitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So pag nakilala nyo na ang Panginoon Diyos through the Lord Jesus Christ, yung pag-ibig na yun na nasa inyo, walang makakapag-iwalay sa atin. Kahit ito kamatayan, kahit hirang, kahit kahirapan, ang pag-ibig ng Diyos na natiling sa inyo. Bakit? Kasi lagi na kayong anak ng Panginoon. Nang tanggapin niyo siya bilang isa, mananampalataya. Yung pag-ibig na yun ay everlasting. Walang katapusan yan. Sabi nga sa Romans 13, love is forever. Hope, Romans 13:13. Anong sabi doon? Faith, hope,
Pero yung love ay mananatili. So, panalangin ko na yung pag-ibig ng Diyos na yan, na everlasting, magpakailangan, kahit anong mangyari, isipin nyo na kayo nasa Panginoon. Isipin nyo na ang pag-ibig ng Panginoon nasa inyo dahil binago kayo ng Panginoon, dahil kayo tinuring ng anak ng Panginoon. So, hindi mawawala yun kahit anong mangyari. Okay? Hanggang ikaw ay kunin ng Panginoon. Hanggang kung dumating ang Panginoon sa rapture, nandun pa yung pag-ibig na yun. Then, what is God's love? God's love is sacrificial. Sa sinare kanina ng Teacher Wilma, doon makikita natin yung sacrificial love na ginawa ng Panginoon. Romans 5:8, balikan natin yun. Napakamaganda yung binahagi ni Sister Wilma. Sabi niya dito, Romans 5:8 and 9. Balikan natin, basahin sa scriptures. At sabi niya dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yaman sa magitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa pukot ng Diyos. Dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa magitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Dahil ito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Yun ang pag-ibig ng Diyos na unconditional. Narinig na natin ito dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, namatay siya sa krus para tulusin tayo sa isang ating kasalanan. So, yun ang nagpapatunay kung gaano tayo minahal ng Diyos sacrificially. Yung bugtong na anak, yung kanyang buhay sa human form, namatay sa cross. Dumanak yung kanyang dugo para sakripisya sa ating kasalanan. Anong naging benefit niyo sa atin? Kumpara sa Old Testament, habasa sila yung nagkakasala, mag-u-offer sila ng sacrifices, iba't ibang sakripisyo. May peace offering, may sin offering, karaming offering. Halos malito yung mga Israelites kung ano ang gagawin kasi may mga alituntunin. Pero sa atin ngayon, sa mga mananampalata ngayon sa panahon ng biyaya, hindi na kailangan na balik tayo na mag-alay ng sakripisyo. Isa lang ang alay na hinihingi ng Panginoon sa panahon ngayon. Pag kayo kilala mo ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, offer your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable, and to God. So, sakripisyo na ang Diyos. Isa na lang ang kailangan na isakripisyo natin, yung ating buhay. Habang tayo nabubuhay, ialay natin yan sa Panginoon para maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos. So, God's love is sacrificial. God's love is unconditional. Nang inibig ng Diyos ang salimutan, buong-buo. Okay. Walang condition. Dapat makilala natin siya, ating tagapagligtas. Kasi inibig niya tayo na walang condition. Dapat sundin natin siya na walang condition. Ngayon, bakit? Why we should celebrate God's love? Dapat, bakit natin kailangan na mag-celebrate ng pag-ibig ng Diyos? Wala ko iba sa inyo, palagi kayo nagsiselebrate. Pero sa church, ngayon, naisipan natin na i-celebrate. Kasi ang mundo nagsiselebrate ng pag-ibig. Okay? Yung eros love, yung romantic love. Okay?
So, para maging matatag, para maging kumpleto yung pag-celebrate natin ng dapat, nandoon yung pag-celebrate natin sa pag-ibig ng Diyos. Para hindi tayo nalilihis, hindi tayo nagkakasala, unahin natin yung pag-celebrate sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? To remind us of God's presence. Okay? Para maalala natin yung presensya ng Diyos. Okay? Maalala natin na ang Panginoon namatay. Na ang Panginoon ay nasa sa atin. Sabi nga, our body is the temple of the Holy Spirit. Yung katotohanan na yung palagi natin naririnig. Pero minsan, dahil sa busy tayo, marami tayong mga ginagawa, nakakaligtaan natin yun. Na yung katawan natin ay banal na templo ng Diyos. So dapat, pag naaalala natin yung pag-ibig ng Diyos, maalala natin na tayo'y tahanan ng Diyos. Our body is the temple of the Holy Spirit. So, isa yan sa mga dahilan. Dapat tayong mag-celebrate. Pangalawa, to unite us with others in faith. Sa 1 Corinthians 13:1-7, kung ating balikan, ganda yung paalala dito ng Apostol Pablo tungkol sa pag-ibig. Okay? Actually, sinulat ito ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians 13, 1 Corinthians chapter 12, and 1 Corinthians chapter 14, tungkol ito sa mga kaloob, sa mga mananampalataya. So, para tayo maging effective sa ating mga kaloob, sa mga ating ginagawa, sabi ng Apostol Pablo, meron tayong pag-ibig. Dapat may pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig, yung mga ginagawa natin, bakit wala? Dapat yung pag-ibig ng Diyos nasa atin. Dapat meron tayong pag-ibig sa Diyos. Dapat meron tayong pag-ibig sa kapwa. Dapat meron tayong pag-ibig sa ating mga ginagawa. Sabi niya dito sa 1 Corinthians 13, paalala ito sa atin, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at mga anghel kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpiyang na maingay. So yung mga ginagawa natin, sabi niyo makapagsalita naman ng maraming salita, kung walang pag-ibig, baliw para daw ka ng kampanang umaalingaw-ngaw. Kung ako man ay kakayahan magsalita ng mensahe mula sa Diyos at tumunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat na kaalaman, ang lahat na pananampalataya, ano pa, nakapaglipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So, lahat na ginagawa natin, siguro, masipag tayo, marami tayong alam, marami tayong tinuturo, alam natin yung mga lihim o hiwaga. Sabi ba ito, ano pa naman kapag nalipat ka ng bundok? Sabi niya, kung wala namang pag-ibig, walang kabuluhan. Ibig sabihin, yung mga ginagawa natin bilang mga mananampalataya, dapat yung mayroong pag-ibig. Kasi, pag walang pag-ibig, kahit nagbigay ka sa kapwa mo, walang pag-ibig, bali-wala yan. Dapat ang foundation yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig mo. Dapat yung ginagawa mo, may pag-ibig. Kasi pag walang pag-ibig, baka mamaya, pakitang tao lang yun. Dapat may pag-ibig. Huwag na natin gayahin yung ginagawa ng mga politiko. Okay? Pag during kampanya, mga tatamis ang kanilang mga sinasabi. Magbigay sila. Okay? Kaya, lang may problema. Wala. Pag walang pag-ibig, bali wala yun yung mga yun. Tayong mga mananampalataya sa ating Apostol Pablo, napakahalaga yung pag-ibig sa ating mga ginagawa. Sabi niya sa verse 3, kung ipamigay mo man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin,
Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So, sabi nga, kahit ialay mo yung sarili mo kung walang pag-ibig, wala rin. So, dapat nandiyan yung pag-ibig. Pag-ibig na galing sa Panginoon. Para yung ating pakipagkapwa, yung ating pagtulong, yung ating mga ginagawa, para sa Panginoon, para sa kapwa, yun ay merong kabuluhan. At kung ituloy natin ito, sinabi dito kung ano ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga. At magandang loob. Hindi mainggitin. Hindi mayabang. Hindi magpataas man. Hindi magastang ang ugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. Umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa masama. Sa halip, nagagalak sa katotohanan. Ng pag-ibig ay matiisin. Kapag tiwala, puno ng pag-asa at matyaga hanggang wakas. Pag meron tayong pag-ibig ng ganito, kung ang mga tao may meron pag-ibig na ganito, kung ang Diyos meron pag-ibig na ganito, walang problema. Marunong tayong nag-ibig. Marunong tayong tumulong. Pero nandun na. Napakaganda. Hindi tayo maiingit. Hindi tayo nagagawa ng problema sa iba. Dahil naiintindihan niyo yung pag-ibig na galing sa Panginoon. Sinabi ito ng Apostol Pablo, para yung makakaloob natin, yung mag-gift natin, mag-exercise natin ng tama. Ang pinaka-foundation, yung pag-ibig. So, yun ang isipin natin. Pag ginawa mo yun, na dahil lang maybe naiingit ka o dahil gusto mong ipakita sa iba, sabi nito, bali na lang yun. Ang mahalaga, mayroon kang pag-ibig na nanggaling sa Panginoon. Mayroon kang pag-ibig na nanggaling sa Diyos. Para yung pagkikipagkapwa natin, yung pag-ministry natin, ay mayroon timbang sa harapan ng Panginoon. Then, why we should celebrate God's love? To deepen our spiritual journey. Sa Ephesians chapter 3, sabi na Apostol Pablo, 14 and 19, ang pag-ibig ni Kristo, dahil dito ako'y lumunuhod sa harapan ng Ama, na mula sa Kanya'y nagkakaroon ng pangalan ang bawat sambayanan sa langit at sa lupa. Inandalahin kong sa magitan ng Kanyang Espiritu na palakasin siya. Palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Nawa manatili sa Kristo sa inyong puso sa magitan ng inyong pananalig. Dalangin ko ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusan, maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kalalim ang Kanyang pag-ibig at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayo abutin ng pag-iisip. Sa ngayon, mapuspos kayo ng buong katangian. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Yung dalangin ni Apostol Pablo. Dalangin ko ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. So lahat ng mga ginagawa natin, dapat ang pundasyon yung pag-ibig ni Kristo, yung pag-ibig ng Diyos. Para yung ating spiritual journey, mas matatag tayo. Hindi tayo basta-basta hindi tayo basta-basta nalilihis. Hindi tayo basta-basta na didepress. Dahil yung pag-ibig ng Diyos nandiyan sa'yo. Yun ang nagpapatatag. Yun ang dapat maging foundation sa bawat mananampalataya. So, napakahalaga
yung pag-ibig ng Diyos. Kasi ito ang nagpapalalim sa ating paglalakbay bilang mananampalataya. Ito ang nagpapalalim sa ating relationship sa Diyos, sa ating relationship sa ating mga kapatid, sa ating relationship sa ating asawa, sa ating mga anak. So, pag meron ka na pag-ibig bilang foundation, mas peaceful ang buhay. Mas tahimik. Hindi tayo masyadong nag-alala kasi matatag tayo. Nakatayo tayo sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ni Kristo. Yun ang pinakanahilan. Ngayon, anong patatanong? Paano tayo mag-celebrate? How to celebrate God's love? I believe ay kasi yung ginagawa niyo. Gusto kong i-emphasize na if you are reading the scripture, if you are meditating the Word of God, you can celebrate God's love. Kasi makikita mo doon, habang nagbabasa ka, habang nag-meditate ka, habang nag-aaral ka, ang iba nag-memorize. Nakikita mo doon kung ano yung katotohanan sa salita ng Panginoon. Of course, ayaw na-realize nito na by attending church services, we are celebrating God's love. Yung pag-ibig ng Diyos, yan, pinakadahilan bakit tayo nandito. Okay? We are giving offering because of God's love. We are reading the Word of God, we are listening to the Word of God because of His love. Kasi kung wala yung pag-ibig ng Diyos na nagtitigil sa atin bilang mga magkakapatid, walang silbi yung pagpunta natin dito. Ang nagtitigil sa bawat sa atin yung pag-ibig ng Diyos na nasa puso ninyo yung pag-ibig na yun. Yun ang nakakaintindi. Kung nakikinig tayo, kung nagbabasa tayo na salita ng Panginoon. And of course, yung sa Matthew 25:48, pupunta tayo sa New Testament, yung paggawa natin ng kabutihan, we are celebrating God's love. Sa Matthew 28:40, anong sabi dito ng Panginoon sa ating ginagawa? Matthew 28:40. Kung mayroon ngayong mga Biblia, tingnan natin. Uh, 25. Mali yung aking Matthew 25, verse 40. Actually, kung gusto, umpisa natin sa 31, para makita natin yung context, ini last points nito. Sabi niya dito, ang paghuhukom. Sa maluhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono sa kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo, tanggapin ninyo ang kariyan na handa para sa iyo mula pa ng likhay ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong
pinuntahan. Sumagot ang matuwid, mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan? Ang aming pinatuloy at aming pinatuloy o kaya hubad at aming dinamitan. At kailan po namin kayo makita nagkasakit o nabilanggo at kayo aming inanaw. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak ng mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sabihin naman niya sa mga kaliwa, duma kayo sa harapan ng sa arawan ko. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di na mamatay, na handa para sa dyablo at sa kanyang mga kamukot. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi nyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi nyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi nyo ako'y dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako'y dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sumagot sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauuhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit, ko'y nasa bilangguan, na hindi namin kayo dinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak na ito, ako ang inyong pinakaitan. Itinaboy ang mga ito sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ito yung sinulat ni Matthew para doon sa mga Israelita na kailangan nila na maintindihan kung paano magkaroon sa karyaan ng Panginoon. Okay? Kasi sa panahon nito talagang napakahirap. Okay? Na pumunta sa pangako ng Diyos. Kasi kailangan ng kanilang mga ginagawa para yun ang basihan. Maliban sa pagkanampalataya, dahil maliban sa pagkilala na sa Panginoon, dapat yung paggawa ng kabutihan napakahalaga. Okay? Sabi ng mga nagtanong, kailan ka namin, Panginoon, nakita ng bata? Kailan ka namin, Panginoon, nakita ng luto? Kailan ka namin? Parang walang naman. Hindi ba yung tindihan na pinagsabihan ng Panginoon na ang ibig sabihin pala dapat magi ka mabuti sa mga tao na naaapi, sa mga tao na nangangailangan. Kasi sabi ng Panginoon, pag ginawa mo yun, ay ginawa mo sa akin. So, dapat naintindihan. Magagawa natin yung pag mayroong pag-ibig ng Panginoon na nasa atin. Kasi, alam natin, yung pag-ibig na yun, siya mag-uudok sa atin na dapat natin gawin. Okay. Huwag natin hintayin. Kasi, may mga pagkakataon, susulit, mayroon kang oportunidad, privilege na tumulong. Huwag mong ipagkait yung tulong na yun. Kasi, sabi nga dito, pag ginawa mo yun, ginawa mo sa Panginoon. So, magagawa natin yun pag ang pag-ibig ng Diyos nasa atin. So, ngayon, alam ko, bawa sa atin, na-experience na yung pag-ibig ng Diyos. Karinihan sa inyo
makikilala niyo ang Panginoon. At kung hindi man nyo naiintindihan ng lubusan, dapat intindihin natin ang lubusan na maging pundasyon niya ng ating pananampalataya. Dapat maging pundasyon niya sa ating mga ginagawa bilang mga mananampalataya. Para mas masaya, mas matagumpay, hindi tayo nahihirapan. Kasi pag ang ginagawa natin walang pag-ibig, sabi niya, bakit wala yun? Mas nahihirapan kayo pag walang pag-ibig. Kasi kung nagbigay ka, walang pag-ibig, baka may tali yun. Baka naghihintay ka ng kapalit. Okay. Bakit pag hindi naipalit yun sa'yo? Rireklamo ka ngayon. Pero pag binigay mo yun eh, pag hindi binigay mo, walang tali. Kahit may bumalik o hindi. Pero dapat hindi ka mag-expect na babalik yun. Kasi binigay mo ng pag-ibig, na may pag-ibig. So yun ang isipin natin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, magagawa mo yun na walang kondisyon kung ano man ang ginagawa natin. Dahil pinili ka na yung Diyos, biniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. So, alam ko na tayo'y ginagawa yan dahil sa pag-ibig. Pero palalimin natin. Okay? So, it's nice to celebrate open times yung pag-ibig ng Diyos. So, ang challenge sa atin ngayon. Gusto mo ba na tuloy ang pag-celebrate ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? Gusto mo ba? Dapat tuloy-tuloy. Hindi lang ngayon. Sa araw-araw natin, pag binabasa mo yung salita ng Panginoon, sa Sunday na pagpunta natin dito, yun ang isipin natin. We are celebrating God's love pag umaawit tayo ng mga awit na papuri sa Panginoon. We are celebrating God's love kung tayo nakikinig, nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kung tayo tumutulong sa mga nangangailangan, maraming paraan na pag-celebrate ng pag-ibig ng Diyos. So, alalahanin natin ang foundation sa ating na ginagawa, yung pag-ibig na nanggaling sa Panginoon. Manalangin tayo. Dakilang Ama, galing ko inalayan ng pasalamat ko sa tanghaling ito. Salamat Panginoon sa bawat mananampalataya na dito. Nagkaisa kami upang i-celebrate namin ang pag-ibig na unconditional, na everlasting, na walang nakipag-iwalay sa amin sa pag-ibig mo, Panginoon, dahil yung ay tunay. So ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itong kanta po namin na pusong